Hi guys! Welcome to my vlog! So, ngayon ay medyo maganda ang weather. Lalabas na naman kami. Sabi ko kay Ethan, kung kaya namin araw-araw pumunta ng park, pupunta kami ng park. Kasi susulitin namin ang weather na maganda na. Pa-summer na kami. Tapos si Ethan kasi grounded siya. Wala siyang gadgets and TV kasi nagbabad siya sa school. Kaya hindi siya pwede, hindi siya allowed. Ayan silang dalawa. Nagpe-play. Nagpe-play sila ni Ellie. Naghihintay na lang kami na mag 5 PM kasi ano pa lang, 4 pa lang. So, hi guys, galing kami sa park pero bakit tayo umuwi? It's windy. It's super windy. And cold. Yeah, kaya umuwi kami kasi super windy tapos basta iba ang hangin dito kasi malakas talaga siya kaya umuwi na lang kami. Yeah. And then there's gonna be a lightning storm. Yeah, I'm not sure. Let's see how dark. Let's see. Tingnan natin how dark it's outside when it rains. Yeah, pag ganitong windy, wala din masyadong tao sa outside. Maybe it's gonna be really dark or stormy and lightning. Pula yung pisngi niya. Eksima na naman. Si Kuya, iinom ng chocolate milk. Hi! Chocolate milkshake. So guys, magsisimula na tayo. Ang dami kong ginagawa kasi nanay tayo. So, ang number 1 is, bago kayo dumating dito ha, dapat gawin nyo na sa Pilipinas to kasi napakamahal dito pag dito pa kayo mag-aaral. So, kailangan nyong mag-aral, mag-drive. Kahit na mahirap, mag-aral talaga kayo mag-drive dyan. Kasi darating ang araw talaga na kailangan nyo mag-drive dito sa Canada. Kasi ang car dito is hindi siya once. Kailangan talaga siya. Lalo na pag family kayo, may anak na kayo, kailangan talaga siya. Kasi yun nga, sa sinabi ko sa previous video, if just in case there's an emergency sa mga anak mo, meron isa sa inyo mag-asawa na tatakbo. Kasi hindi naman po pwedeng mag-bus. So, normal lang na mag-bus tayo sa panimula. Pero darating din ang panahon na kayo din dalawa mag-asawa ang magdadrive. Pero kung single ka naman, so kailangan mo talaga. Kasi pag winter dito, minsan malala. Lalo na dito, nandito kami sa Manitoba. So, medyo malala yung mga snow dito. Kaya, mas importante talaga. Nakaranas ako mag-bus. Siguro nakapag-bus ako ng almost 2 years. Mahirap din siya. Kasi, lalo na pag winter, kasi minsan, ang bus, late sila. Late ng 30 minutes, ganon. Kaya dati pag pumupunta ako ng trabaho, kailangan 30 minutes early ako lagi umaalis sa bahay. So, ganon siya ka-importante dito. Tapos, if ever na mag-grocery kayo, if ever yung apartment nyo is malayo siya sa mga grocery store, hindi kayo mahihirapan. Like, pupunta kayo ng Costco or Real Canadian or Walmart, mga importante na kailangan ninyo. Or in case of emergency, kailangan nyo ng gamot, ganon, or kailangan tumakbo sa kahit saan, may car. Kasi, dito kasi, ang bus is, iikot ka talaga niya lahat. Marami siyang iniikutan bago ka makarating doon sa pupuntahan nyo. Imbis na ang work, dati ang work ko imbis na 15 minutes drive lang, minsan aabot ako isang oras ako bago dumating doon kasi nga mahirap yung maghihintay ng bus.
The second one is, kailangan yung alamin kung saan yung mas mura ang cost of living. So, pero kami sa asawa ko kasi is, ang relatives namin kasi is nandito sa Manitoba. So, dito talaga kami pumunta. And plus points na din yun kasi dito sa Manitoba is medyo mababa yung cost of living compared sa ibang province like Ontario, Vancouver. Kasi sabi lang naman nila kasi hindi naman ako nakapunta pa doon. Sabi mas mahal daw ang bahay or yung mga grocery, pero ewan, depende pa din kasi kung saan yung relative nyo, siguro kung makakatira kayo doon ng mga 1 taon or 2 taon, balik panimula nyo lang, mas malaking tulong na din yon. So, yeah. Kasi mahirap na ngayon. Nung nag-grocery nga kami last week, this week. Nag-grocery kami this week. Nagugulat na lang kami mag-asawa kasi napakamahal na ng mga bilihin. Napakamahal na talaga. Mahal na lahat. Pero okay lang yun kasi ganun talaga eh. Lahat naman ng mundo, mahal na talaga lahat. So, yun ang number 1 na i-consider din ninyo. Try to explore internet, Google. Mag-research kayo kung saan yung mababa ang cost of living. Ang alam ko is Manitoba, Saskatchewan, and Alberta. I think kasi 5% lang yung tax nila doon. Sa amin dito is 12. Medyo malaki kami dito sa Manitoba, pero ang bahay namin dito is cheaper. Cheaper compared sa Alberta or sa ibang Saskatchewan, mura doon. Kasi hindi ko talaga sigurado kung magkakano ang mga upa sa ibang province, pero gaya dito, ang inupahan na namin is townhouse siya, 2 bedroom, kasi hindi na kami pwede sa 1 bedroom kasi 2 na yung baby namin. 1.1 lang yung binayaran namin, pero hindi pa kasama yung utilities. Ang babayaran lang namin is hydro. So, extra yun. And yeah, mura na siya kasi lalo na nasa outside of Winnipeg na kami. Kasi kung ang 2 bedroom sa Winnipeg, ang mahal na. Mahal na din doon kasi city kasi. Kami nasa medyo probinsya na kaya medyo mura na kami ngayon. Third naman is kailangan nyong maghanda sa weather. So, maghanda kayo sa weather na mga damit nyo. Like, huwag kayong masyadong bumili ng winter na damit dyan sa Philippines kasi hindi siya ganon kaganda ang quality. So, if ever meron kayong mga relatives or mga member kayo sa mga group sa Facebook sa mga Pilipino, mas malaking tulong yon. Mag-post ka lang doon, manghihingi ka lang ng mga winter jacket or mga used clothes na mga pang-winter, maraming tumutulong. Kasi ako, ganun kami. Hindi kami bumili pagdating dito talaga. Kasi, pag bumili kami doon sa Philippines, hindi siya ganun kaganda ang quality. Tapos, bumili din kami doon ng Heatex sa Uniqlo. Nako, hindi din siya ganun kagamit talaga. Kasi ang mga dito is makapal talaga yung mga damit nila. Kasi pag winter dito, malamig talaga. Minsan nagma-minus 40 kami dito sa Manitoba. And yeah, minsan nagbi-blizzard, ganun. Tapos sa winter boots naman, dito na kayo bumili. Huwag kayo bumili na sa Philippines kasi mas maganda ang mga dito. Kasi ang gawa ng mga boots dito is pang winter na talaga siya. Kasi pag bumili kayo sa Philippines, nako, lalamigin lang yung paa nyo. So, yun ang ipaghanda nyo, ang pag-adjust ng weather, lalo na pag ang dating nyo is winter. Medyo mahirap siya pag ang dating nyo is winter. Mas maganda kung ang dating nyo summer or spring, pero meron kasing mga winter intake, kaya isa yan sa paghahandaan nyo ang winter, ang lamig. Kasi yan ang big adjustment at saka ang winter dito is yan ang depression time ng mga tao. Huwag kayong magpapadala sa depression kasi nako, kahit kami nung last winter, sabi ng asawa ko, ito na naman ang depression time. Kasi nakaka-depress siya kasi laging makulimlim, tapos nag-i-snow, tapos malamig, bawal ka lumabas. Diba nak, hindi tayo masyadong lumalabas sa winter.
yeah, kung lalabas ka man, kailangan sa indoor, ganon. Kaya depression time ang ano dito, winter. Kaya paghandaan nyo yan. Pero huwag kayo magpapa-apekto sa depression. Ang number 4 guys ay kailangan nyo din i-consider kung saan kayo makahanap ng magandang opportunity. Like, kung sa Philippines is maganda yung job nyo, subukan nyo din maghanap online, search lang kayo ng search na kung makakahanap pa kayo ng magandang work. Kasi, yun ang pinaka-importante work talaga. Kasi hindi naman po pwedeng given na yun na pagdating dito, mag-a-apply tayo ng mga fast food or kahit anong mga trabaho para lang panimula, para meron ka lang Canadian experience kasi kinakount naman nila yun. And darating din naman ang panahon na mag-a-upgrade tayo, so mag-research na kayo every province kung saan nyo gustong pumunta, kung may mga magandang opportunity ba kayo in the future, ganon. Kasi maganda pa din yun na pagdating nyo dito is nakukontinue yung mga career natin. Kasi, syempre, hindi naman po pwedeng pagdating natin dito sa Canada is low income tayo. Ang goal natin dito is kailangan umangat tayo kahit papano kasi mahal na lahat, ganon. So, yeah, yun ang i-consider nyo. Pag-aralan nyo talaga ng mabuti para walang pagsisisi pagdating dito sa Canada kasi darating ang time na mag-aaway talaga. Mag-aaway kayo, mag-aasawa. Tapos sisihan na sisihan. Pero, magiging worth it din ang lahat. Basta, dasal lang. Tsaka, research talaga kayo. Mag-research kayo bago pumunta dito sa Canada. Like, may mga job bank, merong, LinkedIn, ganon. Search nyo lang lahat sa Google. Maraming trabaho. Ang magandang trabaho na pasukan dito is sa government job talaga. Kasi maganda ang benefits at saka maganda din yung mga pasahod nila. And number 5 is, ito ang pinaka-importante, kung saan ang pinakamabilis ma-PR. Search nyo talaga yan guys kasi yan ang number 1 problem dito ngayon sa mga immigrants na pumupunta dito. Ang dito sa Manitoba, mabilis ang PR. Mabilis ang PR namin. Tapos sa Saskatchewan din, mabilis lang. I don't know sa Alberta. I don't know sa Ontario. I don't know sa Vancouver. Sa Newfoundland, ang alam ko mabilis doon. Yan ang number 1 ninyo talagang pag-iisipan. Kasi, pwede naman kayo lumipat if ever na ma-PR kayo. Tapos hintay lang kayo pag PR nyo. Hintay kayo ng mga after 2 years, 3 years. Huwag kayo lumipat kaagad. Pag na-PR kayo, huwag kayo lumipat kaagad kasi hindi yun maganda sa record nyo. Pag nakita yun ng government, mahihirapan kayo mag-apply ng Canadian citizenship or hindi kayo makakapagkuha ng mga relatives na. So, kailangan nyo munang maghintay. If ever lang na pupunta kayo dito sa Winnipeg, tapos gusto nyo lumipat ng ibang province, maghintay muna kayo ng 3 to 5 years bago kayo lumipat kasi maaapektuhan yung future na mga application nyo. Like pag-a-apply kayo ng citizenship or mag-i-sponsor kayo ng mga relatives na galing sa Philippines, mahihirapan kayo kasi magbabad record na yon. So, hintayin nyo muna at least mga siguro pinaka-maximum na 5 years kasi mahirap na. Sayang din yung opportunity na maibigay mo sa family natin sa Philippines. Pero hindi ko alam to kung effective din ba sa iba. Pero para sa akin lang, don't risk. Kasi masasayang lang yung effort natin dito. So yeah. Ang mabilis talaga is sa Newfoundland. So yeah, meron akong ka-work dati. Marami akong ka-work talaga na may problem sa PR nila kasi doon sila nag-aral sa Ontario, tapos nag-aral sila ng 2 years. Na-extend sila ng 3 years for postgraduate, tapos nahirapan sila mag-apply ng PR doon. Lumipat sila dito sa Manitoba. Ngayon, nahihirapan sila mag-apply kasi pagdating nila dito sa Manitoba at saka mag-apply ka is maminusan ka nila ng 200 points.
Kasi galing ka sa ibang province. So, automatic yun. Pag malaman nila na galing ka sa ibang probinsya, mamayusan ka, much better na dito kayo maghanap ng school sa Manitoba at saka dito kayo mag-aaral kasi mas malaki ang points. Pero gaya namin ngayon, asawa ko nag-aaral siya, tapos ako yung nag-apply, malaki yung points na nakuha ko, 771. So, next na draw, nabunot ka agad ako. So, ongoing na yung PR namin and hopefully ma-PR kami. Ayun lang yung 5 tips ko guys na masasabi ko. And based lang yun sa experience namin. Based lang ito yun sa experience ko. At saka sa mga naririnig ko. At saka sa mga medyo nagre-research din ako. Hindi lahat ng tao na nandito is same sa mga naranasan namin. So, iba-iba. So, pagdating nyo dito, iba din yung mararanasan nyo. So, yun lang ang konting tip ko na mai-advise sa mga papunta dito. So, yeah. Good luck and hope to see you around here. And, yeah. Ang goal natin is ma-PR dito sa Canada. And maging maayos yung buhay natin. And magiging stable din tayo soon. So, thank you for watching, and don't forget to subscribe and like and click the bell button below para ma-update kayo if ever may mga uploads ako na video. Bye!